Hi dear! Kamusta ang Pasko nyo? Tinupad nga pala ni Mamsi ang pangako niya para sa aming mga kababaryo ngayong Pasko. Kagigising ko lang nito at pagkatapos ko ngang ayusin ang aking mga hinigaan, bumaba na ako mula sa aking kwarto. Pagdating ko nga sa baba, nakita ko nakapamalengke na pala si Mamsi ng mga ipapamigay niya para sa aming mga kababaryo. Sinamahan siya ni Luciel sa pamamalengke sa bayan ng San Fernando. Ilang saglit pa nga nakita ko si Papay pasayaw-sayaw, mukhang excited na siya sa pagtulong sa pag-ayos ng mga munting pamasko. Nailatag na rin pala ang mga munting grocery na ayusin namin, pati si Kagawad Luciel excited rin. Kailangan pala muna naming paghiwa-hiwalayin at guntingin ang mga sachet bago namin ibalot at ready na nga si Papay. At sinimulan na nga ang gupitan session. Medyo marami-rami din pala tong mga gugupiting mga sachet. Ang mga munting grocery na ito ay para sa lahat ng mga kababaryo namin dito sa Barangay Minyo. Sa mga hindi nakakaalam, yung kapatid kong si Luciel tumakbo bilang kagawad nung nakaraang eleksyon. Pinalad siyang makapasok sa ika-4 na pwesto at bilang pasasalamat ni Mamsi sa lahat ng mga kababaryo, bumuto man o hindi, sinabi niya sa amin noon na mamimigay siya ng mga munting grocery sa araw ng Pasko. Ilalaan niya daw yung kanyang bonus at sweldo para dito, nakakatuwa. At pagkatapos nga ng gupitan session, magbabalot naman kami. Si Papay ang naka-assign sa final checking ng groceries kapag nasa plastic na. Ito nga pala yung laman ng munting papasko ni Mamsi. Sardinas, meron ding pansit, pang-ulam ang sardinas at pansit dito sa amin. Merong kape, merong mabangong sabon, tapos toothpaste, meron din siyang biniling shampoo, at meron din kasamang sabong panlaba. Kahit papano makakatulong to. Pagkatapos gumawa ng isang sample, nagsimula na kaming magbalot ng mga items. Nagpunta at tumulong na rin pala sa amin si Tita Ami. Ganon din si Ate Salvi. Kapitbahay namin sila. Nakakatuwa man din dito sa probinsya. Nagtutulong-tulong talaga kahit papano. Hindi na kami nagtawag ng iba pang mga kapitbahay. Dahil marami na rin naman kami dito sa bahay. Pati pala si Bunso tumulong din. Si Mamsi napagod na. Hindi siya pwedeng mapagod ng sobra. Kaya naman kumalma na lang muna siya sa may sofa. Tapos si Papay sobrang seryoso sa final checking. Sabi kasi namin, bawal yung may kulang sa supot para walang customer complaint. Charot! Tumulong na rin pala ako sa pagbabalot para naman hindi ako puro video lang. I realized, ang sarap pala sa pakiramdam ng ganito, yung tulong-tulong kayong pamilya para makatulong sa iba. Parang naging family bonding na rin namin, ang daming tawanan, ang daming kulitan ng mga time na yan. Precious moment to para sa akin at hindi ko in-expect darating pala kami sa ganitong punto. At makalipas nga ng ilang oras, nabalot na namin ang mga munting regalo. Nakakatuwa sa puso, totoo nga yung sinasabi nila, mas masaya daw yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Sana palagi na namin tumagawa tuwing Pasko. At this point, nilalagay naman na ni Papay ang ibang mga supot sa isang sako para naman mas madaling buhatin kinabukasan pag ipapamigay na. Syempre, katulong niya dyan ang aming kapitbahay din, si Ningning. Nakaka-proud man din to si Papay, napaka-supportive. Talaga namang to the highest level ang kanyang pagtulong sa amin. Natuwa ng bongga dyan si Mamsi kasi naka-absent si Papay sa kanyang inuman session ngayong gabi. Talagang nag-effort din si Papay para matulungan kami dito. Salamat sa mga tumulong para maihanda ang mga ito. Kinabukasan, maagang gumising si Mamsi para ma-distribute na niya yung mga munti niyang regalo para sa mga kababaryo. Inuna nilang puntahan ni Bunso ang nasa malayo. Hindi na nga ako nakasama mag-distribute doon sa malalayo kaya dito na lang ako sa malalapit sumama. Pero hindi pa rin ako nakasama sa buong purok. Busy din kasi ako sa pag-general cleaning. Nakahingi pa nga ako ng saging kay kumadre. Bawal tong mapagod si Mamsi pero napakarami niyang energy nung time na yan. Nakakatuwa lang kasi gustong-gusto niya talagang gawin to. Kahit papano makapagbigay ng mga ngiti sa labi ng mga kababaryo namin. Kagaya nito. Shoutout na rin kay Mother Celia. Priceless naman yung mga ngiti nila at napaka-appreciative din naman nila talaga. Hindi na kami nakapag-video ng mas marami pa kaya naman nagpicture na lang kami sa iba. Dinocument ko nga pala to para naman maipakita ko yung appreciation ko sa mga efforts ni Mamsi. And para na rin magpasalamat ulit sa mga kababaryo namin dito sa Barangay Minyo. Maraming salamat sa inyong lahat at maligayang Paskong muli. At syempre, babatiin ko na rin kayo ng manigong bagong taon. Naway mas marami pang biyaya sa mga susunod na taon. Salamat sa panonood!